Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdating po dito sa ating pambansang dambana ng San Padre Pio at yun din sa mga nanonood sa atin online sa Facebook. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po sa ating Ebanghelyo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay nahahabag sa mga pinagdadaanan ng tao, mas lalo na ng ating kapwa sa ating mga buhay. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawag na mahalin ng kapwa-tao sa pagpapamalas ng kabutihan. Ang Ebanghelyo po ngayon ay isang paghaharap ni Jesus sa mga eskriba at mga Pariseo sapagkat napansin nilang ang mga apostol ay nangingitil ng uhay sa araw ng pamamahinga. Ano bang susundin? Ang puso, ang pagmamahal, ang paglilingkod sa kapwa o ang batas? Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria.
Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal ng igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na, tulad ng tela sa isang habian. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin, at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunpaman, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa atin, no, we have actually our civil law and also our divine law, no? So yun yan. So pag sinabi nating divine law, ito ay mula
sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. And the civil law, ito yung ginawa natin ng mga batas, no? Mas lalo na sa ating lipunan, sa ating kanya-kanyang mga bayan or lalawigan, di ba? At yun din ay mahigpit natin itong dapat sinusunod. At yun din, ang mga nagpasa nito, dapat din ay sila rin yung nangunguna sa pagsunod, no? Pagsasagawa, pagsasabuhay ng mga batas na ito. The same thing with us, with the religious congregation or kaming mga Carmelites, we have what we call the rule of life. No? May sinusunod din kami sa amin bilang mga Carmelita. The diocesan priests, they have also na sila ay sinusunod sa kanilang obispo, sa kanilang archdiocese. No? So the same thing with us ay yun ay sinasabuhay at yun din isinasapuso namin ang mga batas na ito. Pero hindi kailangan maging strict. Pero sinasabi natin, madalas dapat ang batas ay meron dapat pangil, no? At upang tayo lahat ay makasunod tayo at mapanatili natin yung kaayusan, yung order natin, no, sa ating lipunan. Naalala ko, mas gusto ko ang advisor ko na stricto, no? Pero tawag nito kasi nakaka-focus, no, na pag nag-aaral. Pero hindi ko makalimutan nung ako'y high school, no, sa sobrang stricto ng aking guro, no, ng aking advisor, ay ako ay naihi, no, sa loob ng classroom kasi ayaw niya magpalabas sa classroom kapag siya ay kapag siya ay nagsisimula na magturo, no. So math kasi, no, kasi hindi pwedeng maputol kapag math, mas lalo na kapag trigonometry and statistics, no, kasi pag nalaktawan mo yung isa, hindi mo na alam kung anong gagawin sa mga susunod na mga hakbang sa gano'n, no. So ako takot akong magsabi na, ma'am, naiihi na ako, yung parang gano'n, no. So sobrang stricto yung mga ganyan. So yan. So ayun, no. So doon medyo napagbago ko yung teacher ko, yung guru ko doon sa matematika, no. So in that way, no, na from strict na somehow ay iba ng style ng kanyang ginawa. Kadalasan isinisisi po natin, no, yung mga krimen na nangyayari sa atin, no, sa ating lipunan na nangyayari dito sa atin dahil wala pong higpit sa ating batas, no. Pero bakit may mga kahit sabihin nating hindi ganoon kahigpit ang batas, pero sumusunod pa rin sila or wala ngang krimen? Katulad ng napuntahan ko sa lalawigan ng Batanes, zero crime po sila doon, no. At saka matagal silang nung panahon ng COVID, sila yung pinakamatagal na kung saan ay nagkaroon ng case ng COVID. At yun din ay meron silang tinatawag doon na honesty store, no? Na kung saan ikaw ay bibili pero walang tendera or tendero at ikaw na lang kukuha ng sukli, no? Yung mga ganyan. Or kung ikaw na lang magbibigay ng tip, no? Siguro kung dito yan siguro yung 'di ba sa pantry, nangyari yan sa pantry natin, 'di ba? So kukuha kung ano yung kailangan lamang, pero minsan sa atin, 'di ba, yung nag-trending yung kumuha ng tray na mga itlog, no, parang gagawa ng leche plan yata, magbebenta yata ng leche plan, yung mga ganyan, no. But somehow ay dapat ay magsimula din sa atin, no, ang mga ito, yung ating mga alituntunin, mga batas na ito. Kaya iba naman ang sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo, no. Dapat may puso naman ang batas, no. So at this point, no, ang ating ebanghelyo ay patungkol doon sa araw ng pamamahinga na kung saan ay namulot, no, ng mga uhay yung mga alagad. Actually, wala silang kasalanan doon sa batas. Wala silang pagkakasala sa batas, no? Pero yun nga, nakalagay nga sa kanilang batas, pag araw ng pamamahinga ay wala dapat gagawin, no? So yun. Nabutan sila sa sa kalsada, no? So kailangan common sense. Kaya nga sa aming Carmelite rule, at the end of our rule, nakalagay doon, gagamitin pa rin ang common sense, no? Sentido común pa rin, no, in many ways. So yan. Anong hindi pagkakasala doon ng mga alagad? Actually, before the araw ng pamamahinga, yung mga magsasaka, the farmers, ang ginagawa nila diyan, bago yung dumating yung araw na yun ng pamamahinga, lahat ng kanilang mga na harvest ay isasadya po talaga nila na ilagay doon sa mga pilapil o sa tabi ng kalsada yung iba. May mga sobra na ilalagay doon ng mga sako-sako. That is the purpose para sa mga ibon, sa mga hayop na gustong kumain
ng trigo, ng uhay, no? The same thing sa mga tao na mga dadaan doon at aabutan ng araw ng pamamahinga. So hindi nagkasala ang mga alagad ni Jesus. Hindi po nagkasala din si Jesus on that part, no? Pero in that sense, no, alam mo yung gutom na gutom ka na, siyempre hahanap ka talaga ng pagkain, no? Yung mga ganyan. May kilala nga tayong sekta, di ba, na ganyan, yung kailangan isugod, no? Emergency, no? Urgent ito, pero hindi talaga sila kikilos. So yung parang ganyan, no? So may kapitbahay kaming ganyan, no? Na kailangan isugod, no? Sa hospital, pero hindi kumilos para tulungan ang kapwa, no? So anong susundin mo? Yung batas o yung buhay ng isang tao na namimiligro na or 50-50 na, no? Yung mga ganyan. Kaya common sense pa rin, kumbaga. Kaya dahil noong sa kanilang kapanahunan, sila Jesus ay nagiging mahigpit po sa lahat ng bagay, mas lalo na nga ang mga Pariseo. Pero pinapakita dito sa ating ebanghelyo na masyadong mahigpit ang mga Pariseo sa mga batas na kailangan dapat isagawa, no? Pero hindi nila ito isinasabuhay, hindi nila ito isinasapuso, kumbaga. Kaya nga, last Tuesday, our gospel, may I connect lang on that part, no, na kung saan ay dapat yung mga estudyante, sabi ko mabubukas na naman ang ating klase, ay dapat ang ating mga estudyante, ang ating mga mag-aaral, hindi hanggang memorization lamang ng mga kanilang asignatura, hindi hanggang doon lamang sa enumeration ang kanilang sinasagawa sa pagsusulit. Kasi pagkatapos niyan, pagka-memorize, pagka-enumerate, wala na, hindi na nila malalaman yan. So ang highest level ng facet of learning is enable for them to define and also maisabuhay nila at mairelate nila yung asignatura doon sa kanilang buhay. At ganoon din sana sa ating batas na kung saan ay hindi hanggang lang doon lamang na may memorization. In the Hudyo, they have 367 batas at kabisado yan ng mga eskriba ng mga Pariseo. Pero ang kulang sa kanila ay yung pagsasapuso, pagsasabuhay na ito, no? So, kumbaga, sabi nga ni Jesus sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ay ang nais niya ay habag, no? Kahabagan at hindi hain, no? Kumbaga. At 'yun ang nakakabahala kasi sa atin bilang tayo mga Kristiyano, no? Na kung saan ang higpit-higpit natin sa batas, pero hindi na nakakalimutan natin umibig, nakakalimutan na nating magmahal at maglingkod sa ating kapwa. At hindi kawala dito kadalasan ng mga lingkod simbahan, no? Mas lalo na pag ang pare ay pinapansin nila, pag bagong pare ay pinapansin nila kung paano kumilos ang ito, no? At sasabihin unliturgical, yung mga ganyan. So, hindi rubrical, hindi sumusunod sa rubrics ang pare na ito, no? Yung mga ganyan, no? Ayaw i-chant, ayaw ganito, yung mga ganyan, no? So, ayaw magsuot ng mga ganito. So, yun yan. So, may mga ganun na kumbaga, very particular sa mga bagay, pero yung true worship natin na ginagawa natin sa pagmimisa ay nakakaligtaan, yung mga ganyan, no? So, siyempre, ang masisita natin, siyempre dyan, siyempre yung mga bagay na kailangan manahimik tayo talaga pag sa loob ng misa, our etiquette, our religious decorum, our religious etiquette, no? Na kung saan ay dapat talaga nakabihis ng maayos, alam niyo yung shrine ang pupuntahan ninyo, pero pang swimming ang dala ninyo, yung mga suot ninyo, yung mga ganyan. So yun talaga, batas talaga yun. Hindi talaga pwedeng, kumbaga, pakawalan yung mga bagay na yun. Pero in the true worship, no, kailangan ay may kanya-kanya tayo ng expression, no, yung mga ganyan. So yan ang hindi natin mababali. Iba yung sa Quiapo, iba yung sa Baclaran, iba rin dito, kumbaga, sa ating shrine na ito, no? So yan ang kailangan natin intindihin, unawain natin sa isa't isa. Although may batas, no, but somehow, kailangan natin din ay unawain ang bawat isa't isa kung saan ang pinanggagalingan natin. Ngayon po ay sinasabi din ni Jesus, ang batas, mas lalo ng araw ng pamamahinga, ay ginagawa para sa ikabubuti natin. No? Hindi nilikha ng tao ang, para sa batas at huwag lamang puro pangil, kumbaga, ang ating batas. At ilagay natin ang batas, bagkus higit sa lahat ay lagyan natin ng puso at may sa buhay natin ang batas na ito. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhem bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kaming kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo'y wag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ng Santo Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Nana ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso en ipso, esti Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng kahabagan, pagmamalasakit at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Sa pagsasawat Kordero ng ng Panginoon, Diyos patawad na at nag-aalis tulungan ng mga kami, Panginoon kasalanan Kristo. ng sanlibutan, Tanggapin mo namin maawa ka pakikinabang sa ng amin. buhay na walang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabagin at banal na puso ni Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga niyan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang dawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihayin na natin ang banal na misa, humayo kayong mahabagin at mapagmalasakit sa inyong kapwa tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos.